Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong sinabi ni Sas Rogando tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos, na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay sinayangan raw, no? How Junior o how Presidente Bongbong Marcos wasted Philippine Historical Capital. Ayan, makikita nyo sa picture ha, na nandyan si Imelda Marcos. Sino ba yang humahalik sa kanya? No? So, yan ang sabi ni Sas Rogando, na sinayangan raw ni Presidente Bongbong Marcos ang Philippine Historical Capital. Yan ang ating pag-uusapan. May konti akong nabasa dito, no? Pero sabay-sabay tayong magre-react dito, no? Ako, no? Disclaimer lang, dito sa opinion ni Sas Rogando, inilahad ko lang ang opinion ni Sas Rogando. Hindi naman ako against kay Sas Rogando, at ako, number one supporter ako kay Presidente Bongbong Marcos. Inilahad ko ngayon ito para gusto kong malaman ng taong bayan kung ano ang magiging reaksyon nyo tungkol dito sa sinabi ni Sas. Okay? So I want to be fair as much as possible dito sa vlog natin tungkol sa sinabi ni Sas. Okay? So, pero bago yan, no? Bago ko ito itatalakay, what's the story behind the kissing of the hand of Imelda, dating First Lady Imelda Marcos, no? At kung sino yung humalik sa kanya, no? Sa China, mag-like muna, like and share muna itong ating vlog para kakalat ito sa taong bayan, no? Okay, like and share. Sabay-sabay tayo sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. So, bakit nasabi ni Sas Rogando na itong si Presidente Bongbong Marcos, sinayang niya ang Philippine Historical Capital? Okay? Ito lang ang kanyang sinabi sa kanyang post. Ito yung sinabi ha. You must already have heard the recent feature of Yazoo Zhukan on Bongbong Marcos. Yazoo Zhukan, Asia's Weeklies, is a Chinese language international affairs news weekly, a sister company of Asia Week. So, alam niyo naman, no? Mahilig itong magbasa si Sas. At nabasa niya ito. Kaya nagre-react siya dito. At kung matatandaan natin, also Sas Rogando is a number one supporter of Presidente Bongbong Marcos during the election, no? Last election. Ngunit nagbiglang nagbago ang ihip ng hangin, no? Ngayon, kumukontra na si Sas sa mga desisyon ni Presidente Bongbong Marcos when it comes to foreign policy. The way Presidente Bongbong Marcos handles the Chinese government and also particularly China and sa Amerika, no? So ito yung pananaw niya na bakit sinayangan raw ni PBBM ang historical capital. So ito yung sinabi ni Sas. By the way, pasensya na sa aking pronunciation dito sa mga pangalan, okay? Kasi hindi ko masyado kabisado ang pronunciation sa mga names ng mga Chinese, okay? Si Q Leben's article mentioned two different mistakes of Presidente Bongbong Marcos: underestimating China's power and the emotional imprint of Mao Zedong passionately kissing the hand of his mother when they visited Beijing in 1974. So, yung picture na yan, 1974 yan, no? So, yung humalik sa kamay ni Imelda Marcos ay si Mao Zedong, no? Passionately kissing. Okay? So, itong paghalik ni Mao Zedong sa kamay ni Imelda Marcos, may meaning ito. Okay? May respect. Grabe ang respeto ni Mao Zedong
sa pamilyang Marcos, to the late Ferdinand Marcos and to the First Lady. During that visit, no, 17-year-old Bongbong was present. So nandun si PBBM. Si Mao Zedong touch his head. So si Mao Zedong, anong tawag doon? Touch the head of Presidente Bongbong Marcos, no? 17 years old pa, hindi pa presidente si PBBM, obviously. Among all the world leaders today, he is the only one who met Mao. So imagine that one, ha? Sa mga world leaders today, hindi nakakita o nakapag-met ni Mao, pero si PBBM na met niya. So how grateful and how yung opportunity na nakita, no, ni PBBM was very significant sa kanilang buhay, sa kanilang parents, no? At grateful si PBBM dyan, no? Of all the leaders ngayon nabuhay, si PBBM lang ang nakakita ni Mao in person. The article described that visit in this way. The atmosphere was warm and they hugged each other when they parted, showing that China and the Philippines are one Asian nation. That description ended with this phrase. So meaning, ang ibig sabihin ni Sas, sa pagkikita ni First Lady at itong si Mao, it is a warm welcome and it ended happily with a hug. So, the way I understand, ang ibig sabihin ni Sas dito, sa nangyari noon, grabe ang respeto ng isa't isa. Ang relasyon ng China at ang Philippines was very tight. Okay? Na tinawag pa nilang one Asian nation. Okay? So, sabi ni Sas, I don't want to translate that into English as it would lose its emotional weight. So, ayaw niyang i-translate itong mga nabasa natin into Tagalog kasi mawawala yung emotional weight, no? Kasi alam niyo naman, yung there are phrases na mas maganda pakinggan sa English kaysa Tagalog. Mawala yung bigat ng emosyon, no? Whether you like Mao, sabi niya, kahit hindi mo gusto si Mao Zedong, kung gusto mo si Mao or hindi, is not the point. Kissinger held Mao at such high esteem. When I studied international relations of China at the UCLA in 2013, our professor characterized Mao in this way. If there's a philosopher king in the sense Plato used it, Mao comes close to it. Grabe yung description ni Sas dito, no, sa pagkaalam niya sa pagkatao ni Mao. In world history, Mao would be remembered in the same vein as Napoleon of Ataturk or even Lincoln. Their greatness is too tall to be overshadowed by decisions they made as the long arc of time completes the story of their historical acts. Mao is a great figure in modern Chinese history. So imagine him passionately kissing the hand of your mother. Para sinabi niya ni PBBM. So itong si Mao Zedong, no? How big, how important, o how significant it is sa nasyon ng China, no? And at sa buong mundo na humalik ito sa iyong nanay noon sa kamay. Sa grabe ang respeto. Kasi guys, kapag ang isang tao ay hahalik sa kamay, no? Yung mga leaders ba, no? Grabe yan, para yang nagbow sa iyo na grabe ang respeto niyo. No? So grabe ang respeto ni Mao Zedong kay
First Lady Imelda Marcos of what it means for China. Okay? So how China respected the Philippines noon. Of what it means for them, for the father of new China, bowing before your mother, kissing her hand, a moment that would be forever be in the history of the oldest continuous civilization in the world. Imagine how deep of a historical capital this is, and you throw it all away and let yourself be used by Americans who wanted a dismember China. So, sabi ni Sasrugando, sinayangan ni PBBM yung moment na yon. Dahil raw, no, dito sa paggamit ng Amerika sa iyo who wanted to dismember China. Dahil sa galit ng Amerika sa China at dahil sa treaty na yan na PBBM just follow, sinayangan raw ni PBBM ang historical capital sa nangyari noon sa kanyang nanay at si Mao Zedong. Yan ang ibig sabihin ni Sas dito. Hindi pa ako tapos ha. Then, contrast. So, in contrast with this, in contrast sa ginawa ng China, ito ang ginawa ng Amerika kay Imelda Marcos. Imagine ha, how the Chinese before appreciated, respected the family of Marcos and the Philippines. Then ito yung ginawa ng Amerika. Then contrast it with how the United States treated Bongbong's mother. Has Bongbong forgotten it? Ano bang ginawa ng Amerika sa pamilyang Marcos? 'Di ba? Yung pamilyang Marcos may kaso sa Amerika. Kinasuhan. So, ibig sabihin, the Americans opposite ang ginawa sa China. Disrespected, parang ibig sabihin ni Sas, dinisrespect ng Amerika ang pamilyang Marcos. But the historical irony is so visible to the Chinese who have long historical consciousness. Mao kissing passionately the hand of Imelda is analogous to the pre-modern story of the Sulu Sultan who was given an imperial burial by the Emperor of China during the Ming Dynasty. Paduka Pahala died while on the way back to Sulu. So, ang gusto lang ma-emphasize ni Sas dito na hindi ba nakalimutan ni Presidente Bongbong Marcos ang ginawa ng Amerika sa kanyang pamilya. At sinayangan ni Presidente Bongbong Marcos ang ginawa ng China sa kanyang nanay at sa kanyang pamilya at sa Pilipinas. Ngayon, mas pinili ni Presidente Bongbong Marcos ang Amerika sa nangyari dyan sa West Philippine Sea o sa anumang mga pag-usap sa mga usaping owning the territory of that tubig na yan. So, yan ang ibig sabihin ni Sas. In a way, what Bongbong has done is a microcosm of who we are as a people. We embrace Americans who killed almost 100 of our ancestors. We considered Spain's colonization of our ancestors' land as 500 years of friendship. Bongbong quickly embraced the country that treated his mother so much indignity, while throwing away the emotional, historical value of how China treated his own mother with the dignity of a Mao, bowing to his mother, kissing her hand passionately at a time when Imelda was globally ridiculed suddenly. It is China who is the evil one
and not the Americans who genocide our ancestors, not the Americans who wanted to put his mother to jail. So my point si Sas, ang kanyang point dito, nakalimutan ni PBBM na ang Amerika jailed his mother, but ang China respected so much his family. Yan ang ibig sabihin dito sa sinabi ni Sas. So, ako, I also realize this, na malaki pala yung ginawa ng Amerika nung genocide na ginawa nila sa Pilipinas, na maraming mga ancestors natin na some of the Filipino people hindi makalimutan yun. No? So, it's up for you, kayo taong bayan. Ano ang masasabi nyo dito? Kasi, sa akong opinion dito, yes, pwede nating itanong si PBBM na, kasi, alam ko si PBBM, no? Fina-follow lang niya kung yung treaty, no? Pero, hindi niya na siguro naisip yung nangyari noon ng relasyon ng kanyang pamilya sa China because of the recent ngayon na mga leaders ang kanyang hinaharap. Okay? So, kayo, ako, nasa middle ako dito, no? I respect Sas' opinion about this, and correct naman si Sas. Tama naman siya. Sa ginawa ngayon ni PBBM, tama rin naman si PBBM kasi pinagtanggol lang niya ang bansa natin. Ngunit iba-iba talaga yung strategy, no? I don't think na itong si PBBM he hates China. No, I don't think that. Mas pabor siguro ako pagsabihin na si PBBM lamang ay nag-follow lamang sa rule of law, sa ruling ng mundo, okay, sa pag-handle dito sa West Philippine Sea. Okay, so kayo mga audience dito, libre kayong mag-comment ano ang masasabi nyo tungkol dito. Pag-usapan natin yan sa comment section. Give us your opinion and ready tayong mag-usap sa comment section. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.